Doktor, mula nang isinilang ang anak kong babae. Araw-araw kumakain siya ng isang manok tapos takot na takot sa aso. Bigla siyang natatakot at nagpapakita ng pangil. Ano ba talaga ang nangyayari? Kung ang hula ko ay tama, ang iyong anak ay hindi nagkakasakit. Sa halip, may kalahati siyang dugo ng engkantada. Doktor, wag naman po kayong magbiro. Engkantada? Hindi na pwedeng magkaroon ng mga nilalang na ganyan ngayon. Ngayon, sigurado na ako. Ang lahi ng mga engkantada ay napakaluma. Umiral na ito mahigit 3,000 taon na. Ngayon, nakihalo na sila sa lipunan ng mga tao. MS Jiang, isipin mong mabuti, may anumang kakaiba ba sa ama ng bata? Sino tong babaeng to? Ngayon ang sandali para maging reyna ng mga engkantada. Hindi ako makagalaw. Umalis ka na. Ang ganda ng ebis. Ang ganda ng pecho. Diyos ko, narinig mo ba ang panalangin ng isang diwata? At binigyan mo ako ng isang napakagwapong lalaki. Tao. Ikaw ang may gusto nito. Habang nagtatalik kami, sinipsip niya ang bato ng buhay ko. Nang hina ako. Galit na galit. Kailangan ko siyang hanapin. At kunin ang aking bato ng buhay. Baka naman ang lalaking yon noong gabi ay isang engkantada. Ang naghasik ng problema, siya rin ang maglulunas. MS Jiang, kailangan mo talagang hanapin ang ama ng bata. At bilisan mo. Di ko nga maalala ang mukha niya. Saan ko siya hahanapin? Huwag kang mag-alala, Mumi. Okay lang kahit di mo siya mahanap. Basta nandito ka at si Kuya, masaya na ako. Doktor, wag niyo pong sasabihin sa iba ang tungkol sa anak ko. Baka kunin siya ng mga siyentipiko at i-dissect siya para pag-aralan. Bukod sa paggamot, marunong din akong manghula. Tulungan na kita hanggang sa dulo. Ang hinahanap mo ay malamang may kinalaman sa Grupo Prosperidad. Grupo Prosperidad? Yan ba yung papasukan kong kumpanya? Boss, yung babaeng hinahanap mo noong 6 na taong nakalipas. Kumpleto na ang mga kandidato. Lahat ng 3 babaeng ito ay may pambihirang uri ng dugo. Malapit din ang pinanggalingan nila sa lugar ng insidente noon. Baka sakali. Mahahanap natin yung babaeng iyon. Hindi ko nakita ang mukha niya noon pero ang init ng katawan niya. At ang amoy ng dugo niya hindi ko malilimutan. Wala sa kanila. Boss, inutos ko ng bilhin ang lahat ng ospital. Lahat na may pambihirang uri ng dugo, sa lungsod na ito ay may record. Makakahanap tayo ng katuwang mo, sigurado yan. Pumunta tayo sa opisina. Nasa project team ka. Dito na ang pwesto mo. Pwede kang pumunta kahit saan sa kumpanya. Maliban sa opisina ni Boss Prospero. Huwag kang lalapit ng walang pahintulot. Tandaan mo yan. Naiintindihan ko. Baka nasa Grupo Prosperidad yung lalaking yon. Dapat kong imbestigahan ito ng mabuti. Dumating na si Boss Prospero. Magandang araw po, Boss Prospero. Parang pamilyar siya sa akin. Bagong dating. Anong departamento? Ito po si Xiao Jiang, bago sa project team. Ilipat siya sa tanggapan ng kalihim. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang pagpasok sa tanggapan ng kalihim, pangarap yan ng marami. Makakasama mo ng solo si Boss Prospero. Si Boss Prospero pa mismo ang nag-utos na ilipat ka. Ang swerte mo.
Mukhang mahirap pakisamahan yung malamig na boss na yan. Bahala na, isang hakbang lang ng isang hakbang. Espesyal na tsalang ang iniinom ni Boss Prospero. Gamitin ang tubig na pampakulo na dinala ngayong araw lang. Pakuluin ng 3 bises. Maghugas ng kamay bago magtimpla. Baka masira ang lasa ng saa. Ang hirap naman magtimpla ng tsaa. Putang ina. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal na mukha para agawin ang pwesto ko? Sino ang nang-agaw ng pwesto mo? Huwag kang magpanggap na inosente. Ako ang kalihim ni Boss Prospero. Sa loob ng 3 buwan, tapos pagdating mo, tinanggal na ako. Gusto mong umangat sa pagtapak sa akin? Tingnan mo nga kung kalapat-dapat ka ba. Huwag kang kumilos. Pag gumalaw ka, lalo lalim yan. Tumayo ka na. Aray. Nasugatan ako. Jiang Sinyuan, ikaw talaga ang malas. Sumpa ka. Kung hindi ka pupunta sa ospital, magkakapalyo yung puwet mo. Hintayin mo lang ako. Sino ang malas dito? Bigla ka na lang sumulpot para manggulo. At nadumihan mo pa ako ng dugo. Dugo mo yan? Kakaiba ang amoy ng dugong to. Baka nagkamali ako. Pasensya na po, Boss Prospero. May nangyari lang po kasi kanina, nasira ko po yung saa. Gagawa na lang po ako ng bago. Huwag na. Ha? Yan. Yan ang amoy. Siya nga. Pupunta ka sa blind date ngayon? Alam ko na. Sa wakas, nahuli rin kita. Boss Prospero, may kailangan po ba kayo sa akin? Itong manloloko na to, ginamit lang ako. Tapos ngayon, magde-date pa sa ibang lalaki. Gusto mong mag-date? Gusto mong magpakasal? 5 na taong gulang na ang anak ko. Anong pakakasalan ko? May anak ka. 5 na taong gulang. Ang pagkakataon naman. Baka ang bata ay. Anak na aso. May alaga akong aso, 5 na taong gulang na ngayon. Parang nababahala si boss sa pagkakaroon ko ng anak. May discrimination ba sa pag-aasawa sa Grupo Prosperidad? Hirap maghanap ng trabaho. Mas mabuting wag na lang niyang malaman. Na naman. Isang hamak na tao lang siya. Paano siya magiging karapat-dapat na magbigay ng suplin sa reyna ng mga enkantada? Boss Prospero. May problema po sa bahay, mauna na po akong umuwi. CJ, umuwi ka na. Salamat po, Boss Prospero. Alamin mo ang address ng bahay ni Jiang Sinyuan. Mama. Nandito na naman sila. Yan bang bata, di marunong magsalita. Sinabi ko nang iwan mo yan. Ayaw mong makinig. Hindi niyo po pinalaki. Anong karapatan niyo para husgahan siya? Ikaw, malas ka. Natakot sila baka magdala ka ng kamalasan. Aya ka iniwan. At saka, buhay na buhay ka. Nakapasok ka pa sa malaking kumpanya. Ailan mo bibilhin ang sasakyan at bahay para sa kasal ko? Iniwan niyo ako sa gitna ng kawalan. Si Lola Lee ang nagligtas at nagpalaki sa akin. Ano man ang nangyari sa buhay ko ngayon, wala kayong pakialam. At yung kasal mo, wala akong pakialam. Kayong, lahat, lumayas kayo sa bahay ko. Paano naman hindi? Kapatid mo to sa dugo. Siya ang magpapatuloy ng lahi ng pamilya Jiang. At kanya, ang naman kuya. Ang pera ko, para sa mga anak ko yan. Kung kailangan ng pera, kayo ang magtrabaho. Bakit niyo ako ginugulo? Walang hiya ka. Noon pa, nagpaloko ka na sa iba. Yan ba mga anak mong di kilala ang ama, ipagmamalaki mo? Para sa ikabubuti mo, pinaghirapan pa namin maghanap ng mapapangasawa mo. Itong si Boss Kian ngayon, napakaganda ng kalagayan. Huwag kang magmalaki. Gusto niyo lang akong ibenta. Para sa dowry at pambayad sa pangangailangan ng anak niyo. Lumayas na kayo ngayon din o tatawag ako ng pulis. Ako. Si Jiang Sinyuan, huwag kang magpakamatapang. Pinili ka ni Boss Kian dahil graduate ka. Handang magbigay ng 50,000 piso na dowry. Kung ayaw mong sumama, itatali kita at kukunin. Ako. Huwag mong saktan si Mama. Umalis ka diyan, bata. Si Aoya sugod. Ang tahay mo, kumagat ka pa. Nanay, tatay, tulungan niyo ko. Walang hiya kang bata ka. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Si Aoya, ano ba ang nangyayari? Dapat kayong lahat mamatay. Boss, nandito na tayo sa tinitirahan ni MS Jiang. Alam ba niya ang totoong pagkatao niyo? Kung papayag siyang maging kasama ko, Paano kung ayaw niya? may engkantada. Nasa taas? Boss, sa loob ng libu-libong kilometro, lahat ng mga engkantada ay sumuko na sa'yo. Walang maglalakas loob na magulo kung wala kang pahintulo. Tingnan natin.
Nanay, hindi po si Xiaoya halimaw. Gusto lang po ni Xiaoya na protektahan ka. Siyempre, hindi halimaw si Xiaoya. Si Xiaoya ang mahal na anak ni nanay. Nanay, pangit ba ako? Hindi. Tignan mo tong tenga at buntot. Mabuhok at ang cute-cute. Siya uli, di ba? Iniligtas tayo ni Xiaoya. Ang galing-galing niya kanina. Kahit ano pa ang itsura nyo. Mga mahal na anak nyo pa rin kayo ni nanay. Protektahan kayo ni nanay, sigurado. Siguradong sigurado. Boss, kanina nandito pa ang ilaw sa baba. Sisigawan ko ba ang pinto? Huwag na. Ako na ang papasok. Bakit biglang nawala ang iyong presensya pagpasok ko rito? Baka wala ka nga dito. Sino ka? Ano ang balak mo kay Boss Prospero? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Paano ka nakapunta rito? Hindi nakasara ang pinto mo. Kumakatok ako pero walang sumasagot. Nag-alala ako baka may nangyari sa'yo kaya pumasok ako. Ano ang ginagawa mo kanina? Pag-uwi ko, pagod na pagod ako kaya natulog ako. Pagkagising ko, gutom na gutom ako. Kaya nagluto ako ng merienda. Siguro kanina. Sobrang ingay ng exhaust fan kaya hindi ko narinig ang katok. Nagluluto ng merienda. May nangyari bang kakaiba kanina? Wala pong kakaibang nangyari, Boss Prospero. Kanina, nagluluto lang ako ng pork ribs. Malapit na pong maluto. Gusto niyo po bang tikman, Boss Prospero? Hindi na. Boss Prospero, gabi na ng gabi, pumunta ka pa sa bahay ko. Hindi ba't para lang tiyaking natutulog ako? Jiang Sinyuan. Gusto mo bang maging kasama ko sa buhay? Ano po ang sinabi ninyo? Boss Prospero, hindi naman po kayo nagbibiro, di ba? Hindi ako nagbibiro. Kung papayag ka, maaari kitang pakasalan ngayon din. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya? Sinusubukan lang ba ako? Narinig ko, lahat ng dati niyang kalihim may gusto sa kanya. Boss Prospero, isinusumpa ko po. Ang dahilan ko sa pagpasok sa Grupo Prosperidad ay para magtrabaho. Para magtagumpay. Wala po akong kahit. Kaunting masamang hangarin sa inyo. Kahit ganito, hindi pa siya nahuhuli. Matigas ang ulo niya. Ayos. Nadadaan lang din ako ngayong gabi. Isinama ko na rin ang compensation mo sa aksidente sa trabaho. Compensation. Wala naman akong aksidente sa trabaho ah. Kasama ang sugat sa daliri. Bukas, huwag ka nang pumasok. Paid leave na lang. Ang laki naman ng puso ni Boss Prospero. Halos gumagaling na tong daliri ko, naalala niyo pa pala. Ang bait-bait niyo talaga. Boss Prospero, isasabay ko na kayong pababa. Hindi na. Sige na, sige na. Kailangang isabay. Sabi sa libro, nakakatakip ng amoy ang bawang. Mukhang epektibo nga. Kuya, sino yun? Natatakot sa Xiaoya. Parang boss ni Mama. Huwag kang matakot, Xiaoya. Protektahan ka namin ni Mama. Hindi siya maglalakas loob sa'yo. May insekto. Ingat po, Boss Prospero. Kakaiba ang boss pero mabait. Gusto ko iyon. Amo, hindi nyo ba siya susunduin pauwi? Hindi niya na ako naalala. Natatakot din akong baka matakot siya kung magmamadali ako. May marka na ako sa kanya. Saan man siya pumunta, mahahanap ko siya. Napala, 2 beses na akong nakaramdam ng presensya ng banyagang engkantada. Imbestigahan mo. Saan galing yang dayuhang yan? Halika. Masarap ba? Ano ba ang gusto ninyo? Espada ng Peachwood kontra sama-sama. Dugo ng aso sa engkantada. Maliit na engkantada, mamamatay ka ngayon. Hindi engkantada ang anak ko. Hindi engkantada ang kapatid ko. Ang haba ng ngipin. Nakakalipat. Engkantada ba yan? Halika rito. Subukan mo tong espada ko. Huwag. Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Huwag. Xiaoya. Ang anak mo, ipapadala para gupitin-gupitin. Ang perang kikitain, sa amin lahat. Ikaw naman, mag-asawa ka na. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Xiaoya. Ikaw na puta.
Natatakot mo ako. Papagupitin kita sa libong piraso mamaya. Hindi ka naman tao, eh. Anak. Pasensya na, anak. Mamatay ka na. Sino nang may lakas ng loob hawakan ang asawa at anak ko? Si Aoya. Nanay, Si Aoya, buti na lang at ligtas ka. Kanina, muntik na akong mamatay sa takot. Hindi ko inakala talagang nagkaanak siya para sa akin. Ayos lang. Nanghina lang siya ng husto, sobrang pagod. Boss Prospero, nakita ko lahat. Engkantada ka. Natatakot ka sa akin? Hindi. Iniligtas mo si Aoya. Nagpapasalamat nga ako sa'yo. Kung engkantada ka man, mabuting engkantada ka. Boss, tatakas tong dalawa. Ano ang gagawin natin sa kanila? Ang dami nila. Kailangan na malaking hukay. Lahat to, ilibing. Dapat ilibing. Legal na negosyante ako. Hindi ako nagpapatayan. Ikaw, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ako. Gusto ko, wag na silang muling lumapit sa akin. Sa hinaharap, magkakasakit sila at hindi na makakabulo. Itapon niyo sila ng malayo. Opo, Panginoon. ikaw talaga ang tatay namin? Si Aoli, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinabi lang ni Tio yun. Para takutin ang masasama. Siya ay isang makapangyarihang engkantada. Paano siyang maging tatay na di kayang ipakita sa publiko? Tatawagin natin siyang Tio Sheng. Tatay na hindi kayang ipakita. Gaano ba siya ka hindi kayang ipakita? Boss Prospero, nagbibiro ka lang. Yung tao na iyon ay nakatago sa kagubatan, nagtatago sa anino. Hindi siya mapapantayan mo. Pero, dahil si Xiaoya ay may dugo ng mga engkantada, dapat engkantada rin ang kanyang tatay. Pwede mo ba? Tanungin sa inyong mundo kung sino talaga siya. Hindi na kailangan magtanong. Ay, masyadong mahirap no. Sige na lang, wag na. Ang ka ba talaga o nagpapanggap lang? Kung hindi ko mga anak ang dalawang yan, bakit ako makikialam? Ikaw pala yung tao noong 6 na taon ang nakalipas. 6 na taon na, sumugod ka sa teritoryo ko at sinira ang aking kapangyarihan. Dapat kinain na kita noon. Kaya pala nung gumising ako, may isang engkantada sa tabi ko. Lasing ako noon, akala ko panaginip lang iyon tungkol sa pag-ibig. Hanggang sa nalaman kong buntis ako. Ako ay isang siyang nabuntot na engkantada na may 1,000 taong gulang. Hindi kayang tiisin ng katawan ng tao ang aking esensya. Lalong hindi maaaring magkaanak sa akin. Pero ikaw, ninakaw mo ang aking. Hindi. Natulog lang ako sa'yo, wala akong ninakaw. Sa madaling salita, ang lahi ng siyam na buntot ay napaka-espesyal. Si Xiaoya ay nasa kritikal na yugto ng paglaki ngayon. Kailangan mong lumipat kasama ang mga bata sa tahanan ko. Walang problema. Lilipat ako agad. So, si Xiaoli ay tao. Si Xiaoya lang ang siyam na buntot. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Iniisip niya na mas mahina ako bilang tao kaysa sa siyam na buntot? Pero tao man o engkantada, pareho silang mga anak ko. At si Xiaoli ay napakatalino mula pa ng isilang. Isang superhuman siya. Nakuha ko na. Kain muna tayo. Dugo ba yan? Totoo ba? Kumakain ng dugo ang halimaw. Kumain na po kayong dalawa. Sandali, hindi niya pwedeng inumin yan. Ito ang kailangan niyang inumin ngayon. Huwag, hindi siya pwedeng uminom ng dugo ng tao. Hindi ito dugo ng tao. Espesyal na bitamina ito. Pula ito dahil puno ito ng iron at hemoglobin. Mabuti ito para kay Xiaoya ngayon. Pasensya na, nagkamali ako. Ikaw, huwag ka masyadong manood ng mga kung ano-anong palabas. Ang mga engkantada sa isip mo, gawa-gawa lang yon ng mga tao. Halika anak, kumain ka ng gulay para lumaki ka. Bakit ayaw uminom ni Xiaoya? Hindi ganyan ang paraan. Hindi inumin yan ng kapatid mo. Bakit? Kasi tinuruan ko siya na hindi basta-basta umiinom mula sa ibang tao. Maliban na lang kung ilalagay sa basong ito. Ito ang baso niya. Espesyal na baso ito para kay Xiaoya.
Mabuti ang pagtuturo mo. Siyempre naman. Si Xiaoli ay isang tunay na gentleman. Pinakamagaling siyang mag-alaga sa kapatid niya. Ito ang kwarto ni Xiaoli. At doon naman ang kwarto ni Xiaoya. Eh saan naman ang kwarto ko? Kasama niyo ang amo para mas madali ang buhay. Ano pong ibig sabihin yan? Yan ay mga bagay na para lang sa mga matatanda. Na ako at siya ang magsasama sa buhay. Talaga bang hindi ka matutulog kasama ng boss? Ito ang pangap na maming tao, no? Ayoko. Hindi pa kami close. Wag na lang. Mas mabuti pang kausapin ko na lang siya ng mag-isa. Hey, Bakit parang mas malamig na habang bumababa tayo? nandiyan na ang boss. Pwede ka nang pumasok. Alaynan, Sana makuha na ng boss ang bato ng buhay mula sa babae. Kunin ang panloob na bato. ang laki ng kama na ito, yelo pa. Kaya pala malamig. Huwag mong hawakan. Sa araw, ang seryoso-seryoso ng itsura. Paggabi na, parang engkantada na ang dating. Yelo mula sa sinaunang panahon ng kama na yan. Magkakapasok ka. Parang pamilyar lang kasi ang kama na ito. Pamilyar. 6 na taon na ang nakalipas sa kama ng yelong ito. Ginamit mo ako at ninakaw ang aking bato ng buhay. Ngayong gabi, kukunin ko na yon mula sa katawan mo. Ngayong nandito ka na, manatili ka na ngayong gabi. Hindi. Mas mabuting maghintay pa tayo. 6 na taon akong naghintay. Bawat sandali ay paghihirap. Hindi na ako makapaghintay pa ng isang saglit. 6 na taon na tayong hindi nagkita. Diretso agad sa ganito. Parang hindi maganda. Baka naman. Dumaan muna tayo sa tamang proseso. May anak na tayo, bakit ka pa nahiya? Aksidente lang yon. Pero kami kasing mga tao. Nagkakakilala muna tapos nagmamahalan. Tapos pag sobrang tindi na ng nararamdaman, saka lang yun. Kailangan bang dumaan talaga sa prosesong yan? Mahilig ako sa gwapo at sa ebis, pero sa totoo lang, tradisyonal ang puso ko. Kung hindi niya ito ibibigay, hindi mahiwalay ang bato sa kanyang katawan. Mukhang kailangan kong unang makuha ang kanyang puso. Sige, pagbigyan kita. Dumaan tayo sa proseso. Uwi na muna ako, Boss Prospero. Good night. Ang hirap talaga ng mga tao. Simple lang naman ang usapan. Pero kailangan pa ng formalidad. Muntik na akong malinlang ng lalaking iyon na engkantada. Buti na lang matibay ang loob ko. Bakit kayo nandito? Natatakot kasi kaming maloko si Moming lalaking yon. Kaya naparito kami para tingnan. Wala naman kayong tiwala kay Mommy. Hindi maluloko si Mommy. Bakit mapula ang mukha ni Mommy? Mainit lang kasi. Sige na, matulog na kayo. Tulog na. Hindi ako makatulog mag-isa, Mommy. Halika rito. Xiaoli, Xiaoya. Malapit na birthday ninyo. Ano ang gusto ninyong regalo? Kumikita na ngayon si Mommy. Kahit ano, mabibili ko. Gusto ni Xiaoya ng manok. Maraming manok. Sawa na ako sa nutrient drink ni Daddy. Gusto kong sabawang manok na luto ni Mommy. Sige, ibibigay ko yan. Ikaw naman, Xiaoli. Ang wish ko ay sana kasama mo kami ni Xiaoya tuwing birthday namin. Palagi. Sige, magkasama tayong tatlo magpakailanman. Mommy, mag-ingat ka sa lalaking yon. Parang may ibang intensyon siya sa paglalapit sa'yo. Iniimbita niya tayo rito, hindi para sa akin. At tandaan ninyo, siya ang daddy ninyo, hindi lang basta lalaking iyon. Ayaw kong daddy. Sapat na si Mommy. Kahit na komportable ang pakiramdam kapag malapit si Daddy, si Mommy at si Kuya ang pinakamahalaga. Gusto ni Xiaoya na kasama kayo. Sige, kung ayaw ninyong tumira rito, sabihin ninyo lang sa akin. Iiwan natin agad, okay?
Gusto kong umalis. Ang aking mga anak at bato ng buhay, huwag mong pakialaman. Boss Prospero. Napansin ko na malaki ang bakuran sa likod, maraming bakanting lugar. Gusto ko ng isang maliit na piraso. Sabihin mo lang kay Izao, ayusin niya. Hindi mo ba ako tatanungin kung para saan ito? Kahit ano bang gawin ko, pwede. Siyempre, parte ka rin ng pamilyang ito. Ikaw ang bahala. Salamat, Boss Prospero. Tara na, hanapin natin si Gizhao. CJ, Parang takot ka sakin. Hindi ako takot sa'yo. Hindi lang ako nagtitiwala sa'yo. Kahit na mahina lang akong tao, pero kung saktan mo si Mama at si Xiaoya, hindi kita patatawarin. Para sakin, ang mga tao ay hindi mahina. Lalo na, ikaw at si Xiaoya ay mga anak ko. Bakit ko kayo sasaktan? Totoo bang mahal mo si Mama? Siya. Naawa ako sa kanya. Para sakin, mas mahalaga siya kaysa kaninuman. Parang hindi naman siya nagsisinungaling. Ano pa ang kailangan kong gawin para magtiwala kayo sa akin? Sa ngayon, biological father ka lang namin. Malayo pa para maging daddy ka namin. Sige, sabihin mo, ano pa ang kulang? Una, kailangan mong makuha ang puso ni Mama. CJ, At kailangan mong protektahan si Xiaoya. syempre naman. Ikaw, wala ka bang kahilingan para sa sarili mo? Sa madaling salita, sana panindigan mo ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsisinungaling. Tiyak na yan. ingat. Mama, tumakas siya. Hiniling mo sa akin ang lupang ito para mag-alaga ng manok. Ito ang birthday wish ni Xiaoya. Hindi mo ba sinabi na pwede akong gumawa ng kahit ano? Pwede, pero maliit pa si Xiaoya. Huwag siyang kumain ng hilaw, baka lumabas ang pagkaingkantana niya. Huwag kang mag-alala, magaling akong magluto ng manok. Paborito ni Xiaoya ang manok na niluluto ko. Dapat kang mag-ingat sa pagsasalita. Minsan, may ibang kahulugan ang mga salita ng tao. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit hindi kayo natuto ng mabuti, mga engkantada? Xiaoya, halika na. Zhao, ang butler. Wala control, boss. Natapos mo na ba ang ipinagagawa ko? Nabili na po namin, gaya ng utos ninyo, ang pinakamahusay na Biological Research Institute sa bansa. Ito ang pinakamataas na access card. Hindi na access ang ko sa Biological Research Institute. Pwede kang pumunta kahit kailan kung gusto mong matuto. Paano mo nalaman na gusto ko ang biological research? Alam ko rin na pinag-aralan mo ito. Para mas madaling makisama si Xiaoya sa mga tao. Ngayong nandito ka na, hindi na niya ako kailangan. Kapatid mo siya, kailangan kanya palagi. At alam ko rin na ang lehi mo ay 150. Napakabihira sa mga tao, huwag mong sayangin ang talino mo. Salamat. Ngayon, pwede na tayong magkasundo ng maayos. Sige, pero nasa puso ko pa rin si Mama. Iyak na yan. Habulin mo ako. Ingat. Jiang Xiaoya, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Huwag kang basta-bastang magpapakita ng tainga at buntot. Mama, ang sungit ni Kuya. Habulin mo ako. Jiang Xiaoya. Huwag kang tatakbo. Salamat, Zhao. Sa mga nakaraang araw, ikaw ang naging sandigan. Matagal na nilang hindi napahinga ng maayos. Isang karangalan ang makapaglingkod sa inyong dalawang munting amo. Matagal nang hindi naging masaya ang grupo Prosperidad tulad nito. Si Boss Prospero lang ba ang kasama nyo? Isang hakbang na lang, magiging Diyos na ang rina ng mga engkantada. Nagsanay ng 1,000 taon ang amo ko bago ako dumating. Limitado ang oras namin dahil hindi mataas ang kapangyarihan ko. Nakakalungkot, pero may puso rin ang mga engkantada. Habang tumatagal ang buhay, mas lumalala ang kalungkutan. Hindi na magiging malungkot ang amo ko. Nakaramdam din ba ng kalungkutan si Xing Yuan?
Mananaksak ng engkantada. Hindi yan matalinong gawin. Ako. Wala akong balak na saksakin ka. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ka na naman bata, di ba? Sabi ni Zhao, may kailangan ka sa akin. Ano iyon? Nagising na ang kapangyarihan ni Xiaoya. Dadalahin ko siya sa aming lahi para sa pista ng liwanag ng buwan. Sinisipsip namin ang lakas ng buwan para mapalakas ang aming kapangyarihan. Kapag mas malakas ang engkantada, mas malaki ang potensyal. Mas kontrolado niya ang kanyang mga hilig. Ayos yan. Pwede ba akong sumama? Si Xiaoya. Hindi pa kami nagkahiwalay kailanman. Tao ka, gusto mo pang pumunta sa lupain ng mga engkantada. Hindi ka natakot mamatay. Sinabi mong mabuti kang engkantada at hindi kumakain ng tao. Sasagipin mo ako, di ba? Ikaw na bahala. Mamaya, darating na si Rina ng mga engkantada, di ba? Lolo. Darating ba si Rina ng mga engkantada? Miss na miss ko na siya. Bihira lang umuwi si Rina, kaya sulitin mo ang pagkakataon. Pagsikapan mo maging katuwang niya sa buhay. Siyempre naman, ako ang pinakamaganda sa lahat ng engkantada dito. Babaklasin ko ang balat na makipag-agawan sa akin. Xing Yuan, ang ganda-ganda dito. Nakita ko na ang tunay na engkantada. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Ako. Maligayang pagbabalik, Rina ng mga engkantada. Handa na ba ang lahat para sa seremonya? Handa na po, magsisimula bukas ng hating gabi. Sasali ang pinakamahusay na mga batang engkantada. Sigurado malaki ang matututunan nila sa paggabay ninyo, Rina. Ito ang aking anak. Bukas ng gabi. Sasali rin siya sa seremonya. Impossible. Wala namang asawa si Rina. Paano siya nagkaroon ng anak? Ikaw ba ang nanganak para kay Rina? Hindi ko sinasadya. Sino to? Ang lakas ng loob. Mir, humingi ka ng tawad kay Rina at umuwi ka na't magsanay. Patawarin ninyo si Mir, nasanay lang siya. Pakiusap, huwag po kayong magalit, Rina. Huwag na itong maulit. Parang tao, yung babae kanina. Paano nagkaanak ng tao ang isang? Rina ng mga engkantada? Boss Prospero. May kailangan po ba? Boss Prospero, bakit po kayo nakipagtalik sa isang tao? Hindi naman niya kayo karapat-dapat. Napakababa ng uri niya. Boss Prospero. Ako ang pinakamaganda at pinakamahusay sa tribo, Boss Prospero. Ako lang ang makakapagbigay sa inyo ng pinakamagandang supling. Si Sumir, dahil sa kanyang kapalaluan, 1 taon siyang ikukulong. Ay, mali ba ang timing ko? Hindi ka ba galit? Bakit ako magagalit? Hindi na ito bago sa akin, mga babaeng sumusunod sa iyo. Mga engkantada. Hindi na ito unang beses na nakakita ako ng ganyan. Wala siyang pakialam. Mukhang hindi pa niya ako tunay na minamahal. Nanay, parang galit si tatay. Ano ba ang galit niya? Halika, dadalhin kita kumain. Nanay, luto na ba ito? Luto na ito. Kainin mo muna ito. Sayang. Ang ganda-ganda nitong manok. Dugo lang ang iniinom, hindi kinain ang karne. Siya nga yon. Sabi ni Ate Mir, ginagatasan niya si Rina ng mga engkantada. Turuan natin siya ng leksyon. Eh, Ano ang gagawin natin? Nakita na niya tayo. gusto rin ninyong kumain ng manok? Hindi ba dapat tinaparusahan natin siya? Paano kung magalit si Ate Mir? Kumain muna tayo bago siya takutin. Kapag tumakbo siya, saan pa tayo makakita ng ganito kasarap na pagkain? At ang ganda-ganda pa niya. Sa buong tribo, wala kaming nakita na kasing ganda niyang babae. Kayo na lang dyan, aalis na kami. Sandali. Pwede ka bang maging partner ko? Ha? Araw-araw akong manghuhuli ng pagkain para sa'yo.
Gawan mo lang ako ng masasarap na pagkain tulad nito. Pwede rin ako. Ibibigay ko ang lahat ng balahibo ko para sa'yo. Maging partner mo ako. Ako rin, may 3 akong bontot. Pwede kang gumawa ng 3 balabal. Ang dali-dali palang lokohin ng mga engkantada. Ay, hindi pwede. May anak na ko, 5 taon na. Walang problema. Hindi kami masyadong nag-alala sa mga ganyang bagay. Kahit kaninong anak yan, alagaan namin. Pero wala naman sa inyong kagwapuhan ng daddy ko. Nga pala, narinig ko. Mas gusto ng mga babaeng tao ang gwapo at may abs na lalaki. Anong ginagawa ninyo? Boss. Boss Prospero. Naghihihaw lang po kami ng pagkain. Naghihihaw ng pagkain kaya kailangan maghubad. Boss, nagpapakilala lang po kami para maghanap ng partner. Nagpapakilala. Huwag kang mag-alala, Daday. Wala naman sa kanilang kasing gwapo mo. Siya ay... Siya ay akin. Umalis kayo. Niloloko mo ako at pati mga kapwa ko engkantada. Hindi. Hindi ko sila niloloko. At saka, hindi rin naman kita niloko noon, kusa kang pumayag. Ayos. Ayos talaga. Ganyan ka palang klaseng tao. Basta kusang pumayag, pwede na pala. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Wala akong interes sa kanila. Mas wala akong interes sa'yo. Alis na tayo. Wala kang interes sa akin. Hindi ako naniniwala. Kumusta? Paano ninyo pinag-initan ang babaeng yon? Natakot ba siya ng hasto? Ate Mir, partner pala ng boss ang babaeng yon. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kalokohan. Swerte lang siya at nakapag-anak kay boss. Hindi siya partner ni boss. Naku, naagaw natin ng boss. Siguradong patay tayo nito. Mga alang kwenta. Hindi siya partner ni boss. Dapat mabawi ko si boss. Ano ba ang silbi ko rito? Sino ba ang may kasalanang nasa iyo ang bato ng buhay ko? Mula ngayon, dito ka lang sa tabi ko, huwag kang gagalaw. Inakyat pala ni boss ang babaeng yon sa altar ng aming angkan. Hindi talaga sila mapaghiwalay. Nabaliw na ba si boss? Ang anak sa isang tao. Magiging marumi ang dugo, siguradong mahina ang kakayahan. Hindi siya makakasama sa angkan. Baka hindi magising ang kapangyarihan niya. Siyam na buntot. Siyam na buntot siya. Talagang anak ko. Likas na siyam na buntot. Purong dugo. 1,000 taon bago magkaroon ng isang tulad niya. Pinagpala talaga ang aming angkan. Bilisan ninyo. Kunin ang lahat ng pinakamagandang yaman ng angkan. Pa sa ating magiging reyna. Daddy, Mome, parang ang lakas-lakas ng pakiramdam ni Xiaoya. Mome, parang may nasira ulit si Xiaoya. Pwede ko bang bayaran? Sira na yan, 1,000 taon na yan. Normal lang masira, di ba? Luma na yan, hindi na mahalaga. Basta hindi nasugatan ang kamay ng ating Xiaoya. Halika, Apo, dalhin kita sa silid ng mga kayamanan. Kunin natin ang pinakamagandang laruan para sa'yo. Gusto mo? Salamat, Lolo. Bakit parang ibang tao na sila? Kasi para sa kanila. Si Xiaoya ang pag-asa ng mga engkantada. Pag-asa ng mga engkantada? Napakabata pa ni Xiaoya. Masasaktan lang siya sa pressure. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi pa siya ganap na handa. Hayaan nating mabuhay siya ng malaya at masaya. Hanggang sa kayanan niyang harapin ang responsibilidad. Esan, Yung tao na yun, paano niya naging karapat-dapat? Paano? Kaya ko rin magsilang ng sanggol na siyam na buntot para sa boss. Umalis na ang boss. Mir, hanggang dito na lang.
Huwag mo nang isipin ang boss. Maaming magagaling na kabataan sa tribo. Pumili ka na lang. Ang boss lang ang karapat-dapat sakin. Lolo, apo mo ako. Kailangan mo talaga akong tulungan. Kung hindi mo ako tutulungan, sisirain ko ang aking lakas. Ano ba talaga ang gusto mo? Sex, tutulungan kita. Pero isang beses lang to. Huwag ka nang magbalak ng kung ano-ano pagkatapos nito. Jiang Siniwan, yang malandi kang yan. Papatayin kita. Kuya, uwi na ako. Ere. Mama, miss na miss ko kayo. Kumain ka ba ng maayos, Sia Oliko? Natulog ka ba ng mabuti? Tara na. Dito ka umupo. Boss, si MS Jiang. May ipinadala ang tribo, isang tao. Sabi, para daw mag-alaga kay Boss Chiaoya. Sino? Ay, ikaw pala yung... Boss, si MS Jiang. Ako po si Sumir. Ako po ang pinadala ng mga matatanda para po mag-alaga kay Boss Chaoya. Hindi na kailangan. Umuwi ka na. Boss, naparito po ako ngayon para itama ang mga pagkakamali ko noon. Pakisabihin niyo ako ng kaon. Ayaw kong ulitin. Umuwi ka na. MS Jiang, pakiusap. Tulungan ninyo po ako. Kung uwi agad ako pagdating, siguradong pagagalitan ako. Yes, Seth, pero hindi pa rin pwede. MS Jiang, 7 araw lang po. Para kahit papaano, may masabi ako sa kanila pag-uwi. Kung sabi mo ay para mag-alaga kay Xiaoya. Tanungin natin si Xiaoya. Si Mumi lang ang gusto kong mag-alaga sa akin. Grabe, wala talagang awa. Talagang nakakainis ang mga tao. Kawawa ka rin. Basta wag mo kaming istorbohin. Pwede ka na ring manatili ng 7 araw. Salamat po, Boss Chaoya. Birthday ninyo ngayong gabi. Hatiin natin ang cake. Gusto niyo bang imbitahin si Daddy? Pupunta na kami para imbitahin si Daday. MS Jiang, tulungan ko po kayo. Hindi na, kaya ko naman. MS Jiang, salamat po sa inyo at naiwan ako. Uwi na ako sa tribo bukas. Salamat po bago umalis. Sige na nga. Tulungan mo akong ilagay ang mga prutas dito. Sich po, gagawin ko po. Ang tanga ng mga tao. Akala ba nila, narito ako para sayo? Sabi ni Mumi, mag-ayos siya ngayong gabi, parang diwata. Si Mumi talaga, diwata na nga siya. Baba na si Mumi. Ang haba naman ng palda. Maganda ba? Ang ganda-ganda ni Mumi. Daday, parang diwata ba si Mumi? Ang ganda-ganda? Mas maganda pa sa isang diwata. Anong mas maganda pa sa diwata? Bata lang yan. Ikaw naman, bakit ka sumasabay sa kanya? Tara. Ang mga engkantada, hindi nagsisinungaling. Sinasabi ko lang ang totoo. Yung babaeng yon, nanggaganyak na naman kay boss. Ngayong gabi, ikay aking lubusang papalitan. Wow, ang laki at ganda ng keke. Maaari ba kitang imbitahang sumayaw? Hindi ako marunong sumayaw. Ayos lang. Sundan mo lang ako. Gusto kong makita si Mumi na sumasayaw. Hindi naman ako ang may birthday ngayon. Bakit mo ako isinasayaw? Ang pagmamahal ng magulang ang pinakamagandang regalo sa anak.
Anong pagmamahalan? Hindi naman kami pareho ng uri. Paano kami magmamahalan? Kalmahan mo. Huwag kang maloko sa ganda ng lalaki. Ano nang ginagawa mo rito? Ikaw ang makakapartner ni boss. Di mo karapat-dapat. Ito ang pinakamataas na sikreto ng aming angkan ng mga engkantada. Kahit si Sheng Yuan, hindi niya ito matutukoy. Humayo ka sa isang lugar na walang tao. Magpakamatay ka na. Opo. Simula ngayon, ako na ang tunay na may bahay ng pamilya Prospero. Ako na ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Nay, bakit ang tagal-tagal mo? Nay, okay ka lang ba? Ang tagal mo kasi. Okay lang ako, anak. Pero kayong dalawa, hindi ba dapat matulog na? Sige, Nay. Matutulog na kami ni Bunso. Nay, gusto ni si Aoya ng kwento bago matulog. Pagod na ako ngayon, anak. Bukas na lang, ha? Sige, Nay. Maaga kang matulog ah. Nay, iba ang amoy mo, parang kakaiba. Anong kakaiba? Anong nangyari, si Aoya? Ewan ko, Nay. Basta iba. Parang hindi ikaw. Baka kasi bagong pabango lang ang ginamit ko ngayon. Ayoko ng amoy na yon, Nay. Hindi na ako maglalagay bukas, promise. Ayos. Gusto ko yung dating amoy ni Nay. Sige, matulog na kayo. Oras na. Sige, Nay. Tayo na lang dalawa. Ara, inom tayo. Ubus na ang alak. Ano na ang susunod? Anong nangyari? Tara na sa kwarto. Ang lambing mo ngayong gabi. Bakit? Kasi, na-realize ko, matagal na kitang mahal. Siyempre, dapat active ako sa lalaking gusto ko. Boss Prospero, hayaan mo akong magbigay saya sa'yo ngayong gabi. Hindi ikaw siya. Sino ka? Nasaan si Jiang Sinyuan? Ako si Jiang Sinyuan. Ayaw mong umamin. Gusto mong mamatay. Agua Transformadora. Sumir, ikaw pala. Paano nangyari to? Inakamakapangyarihang gamot ng mga engkantada. Paano naging walang epekto to? Epektibo naman ang Agua Transformadora. Pero sa kanya, kiliti na hindi kayang ibigay ng kahit sinong babae. Yan ang tinatawag na pag-ibig. Boss, nagkamali po ako. Boss, ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal ko kayo. Nasaan na talaga si Jiang Sinyuan? Ay, hindi ko po alam. Sabihin mo ngayon o halughugin ko ang isipan mo. Boss, sinumpa ko lang po siya ng sumpang pag-ibig. Pinapakamatay ko lang po siya. Di ko po alam kung nasaan siya ngayon. Boss, Nararamdaman ko ang tatak sa kanya. Malapit lang siya. Boss, kaya kong gawin lahat ng kaya niyang gawin. bakit hindi mo ako mapansin, boss? Sumir, paulit-ulit mong nilalapastangan ang boss mo. Hindi ka mapapatawad.
Bato ng buhay. Nakatulog siya, kaya lumabas ang bato ng buhay. Buti na lang. Jiang Xinyuan. Jiang Xinyuan. Naku! Sa loob ng 6 na taon, binago ng bato ng buhay ang katawan niya. Nang inilunok ko yon, mamamatay siya sa paghina ng katawan. Jiang Xinyuan. Ayoko siyang mamatay. Yan nga ang tinatawag na pag-ibig. Bakit kami magkatabi? Naglasing na naman ba ako? Hindi ah. Parang hindi naman ako uminom kagabi. Ang sakit ng mukha mo, parang wala kang tulog. Baka kagabi, sobrang pagod ka sa akin. Ha? Sa'yo pa magagaling yon? Kayang-kaya kita. Bibiro lang, tol. Kumusta naman pakiramdam mo? Ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, parang bago. Pero bakit tayo natulog ng magkatabi? Wala akong maalala sa nangyari kagabi, Kagabi, niloko ka ni Sumir. Si Simir. Naalala ko na. Bigla siyang sumulpot sa sis kagabi. Tapos nawalan na ako ng malay. Talaga namang Sumir to. Nasaan na siya ngayon? Babayaran niya to. Nandyan. Si Sumir yan. Kagabi, ginaya niya ang itsura mo para akitin ako. Pinagulong ko siya na wala ang kanyang kapangyarihan. Anong gusto mong gawin sa kanya? Balatan natin, gawing coat. Sige, gagawin natin yan. Teka muna. Medyo brutal naman yon. Kadugo mo yan, ikaw na ang bahala. Puntahan ko muna si Xiaoli at Xiaoya. O, tong nangyari kagabi. Huwag mong sabihin sa mga bata, baka mag-alala sila. Inay? AM? Hindi yan si Inay. Sinong hindi Inay? Sino ka ba? Xiaoli, anong nangyari sa'yo? Nanay mo ito, ah. Paano mo mapapatunayang ikaw ang nanay ko? Paano ko mapapatunayang ako nga ito? Baka naman nalaman ni Xiaoli na hindi ako iyong kagabi. Ngayon, sabihin mo, nanay mo ba ako o hindi? Nanay. Totoo siyang nanay. Ang sarap-sarap talaga ay baby ang sariling anak. Nanay, akala ko kasi. Pwede bang huwag mo na kaming iwan? Sige, hindi na kayo iiwanan ng nanay nyo kailanman. Sinayang mo ang bato ng buhay. Para iligtas ang babaeng yun? Kung kukunin ko ngayon ng bato, mamamatay agad siya. Mas masasaktan lang si Xiaoli at Xiaoya. Amo, napakahalaga ng batong yan. Kung wala yan, hindi ka magiging diwata kailanman. Mas maganda ba talagang maging diwata kaysa sa ngayon? Payapang pamumuhay. Parang masarap din pala. Amo, kung hindi mo kayang gawin, ako na ang kukuha. Wala namang halaga ang buhay ko. Huwag kang pupunta. At huwag mo silang sasaktan. Amo, hindi naman siguro, umiibig ka na sa babaeng yun? Hindi. Kapag nakahanap ako ng paraang maililigtas ang buhay niya, saka ko kukunin ang bato. Tara na. Upo ka dyan. Upo ka. Tara, eto, espesyal na inihanda ko para sa'yo. Mukhang hindi pa rin maganda ang pakiramdam mo, eh. Kaya nagluto ako ng tinulang manok para lumakas ka. Ikaw ang nagluto nito. Di ba paborito ng mga engkantada ang manok?
Niligtas mo ako kagabi, syempre dapat magpasalamat ako. Daday, ito ang paboritong manok ni Xiaoya. Pinili ko talaga ito para sa'yo, Daddy. Dade, nangako ka sa akin na alagaan mo si Mommy. Kailangan kong protektahan ang kapatid ko. Hindi naman gutom ang aking amo. Sino ang nagsabi? Paborito ito ni Daddy. Ubusin ni Daddy lahat ngayon. Tatay na tagapangasiwa, uminom ka rin. Pasakin ito? Gusto ni Xiaoya na malusog ang tatay niya. Bobby, ang bait-bait mo talaga sakin. Inom na ako agad. Ikaw ang nag-utos nito. Ang talino mo. Ay naku, pamilya naman tayo lahat. Palagi tayong inaalagaan ni tatay na tagapangasiwa. Nakita kong malungkot siya, kailangan ko siyang aliwin. Para mapasaya lang siya. Ang tagal na palang nagpahinga ni tatay na tagapangasiwa. Kailangan ko na rin bumalik sa trabaho. Ang mga batang ito ay ipagkakatiwala ko na sa'yo. Huwag mag-alala. Trabaho ko ang mag-alaga ng bata. Paalam na, Mommy. Kaya mo yan, Mommy. Alis na kami. Paalam. Sakay na. Sabay na tayong pumasok sa opisina. Huwag na. Paano kung makita tayo ng mga katrabaho? Ganito ba ako kahirap ipakilala? Hindi naman. Iniisip ko lang, ikaw ang boss, ako ang sekretarya. Kung makita tayo ng mga katrabaho, maapektuhan ang trabaho. Sige na, mauna ka na. Magtataksi na lang ako. Totoo na naman ito, bakit ka natatakot sa chismis? Ano ba, akyat ka na ba? Malilate na tayo. Umalis ka muna, hintayin ko na lang yung susunod. Magsasara na to. Ano nang ginagawa mo? Naku po, tama ba yung nakikita ko? Si Secretary Jiang, wala pang isang buwan. Nakakuha na agad ng atensyon ni Boss Prospero. Ganito na ba talaga tayo? May nangyayari ba? Ayos lang naman, pero iniisip ko reputasyon mo. Ano ba talaga yung gusto mo? Siyempre, parusahan ka. Secretary Jiang, may bagong bukas na restaurant sa baba. Gusto mo bang subukan natin? Wala ka bang ginagawa? Ang luwag ng trabaho mo. Bago mag-siyang diyan, paghanda ka ng saa at dalhin mo sa opisina ko. Opo, Boss Prospero. Hayop na lalaking engkantada. Titikman mo yung kapangyarihan ng tao. Boss Prospero, Tikman mo yung espesyal na saan na inihanda ko para sa'yo. Ang init. Hindi na mainit. Sinadya mo iyon. Kalahati ng sahod mo sa buwang ito, bawas. Huwag naman, Boss Prospero. Reyna ng siyam na buntot. Kahit ano ng parusa, huwag lang yung pera ko. Sa amin, pera di problema. Bakit mo pinoproblema yung ilang libo? Iba yon. Utang na loob ko yung pag-aalaga mo sa anak ko. Pero yung pera, mas masarap sa pakiramdam kapag sariling pinaghirapan. Talagang pinaghiwalay niya ang ating dalawa. Maghahanda ako ng bagong tsaa. Huwag mo nang bawasin ang sahod ko, please. Buwisan mo na lahat ng sahod mo ngayong buwan. Kung magsasalita ka pa, Yung sinasabi kong tea house, sobrang sarap talaga. Meron tayong time this weekend. Sama ka, tikman natin. sa akin, di mo ako pinapansin, pero sa iba, ang dali-dali mo lang. Boss Prospero, Boss Prospero. Pagkatapos ng trabaho, dito pa siya pumunta. Ang galing niya. Boss Prospero. Naiinis ako sa babaeng yon, nakalimutan ko pang siya sa atin. Boss Prospero pa talaga ang dumating para sa team building natin.
Mabuhay si Boss Prospero. Magsaya kayong lahat ngayong gabi, lahat ng gastos, sagot ng kumpanya. Salamat, Boss Prospero. Boss Prospero, kumanta po kayo. Paano naman po ma-inspire kami? Hindi na, kayo na lang. Ako na lang ang kakanta para kay Boss Prospero. Nagpakita pa ng buntot para takutin ako. May kisses dito, ha? Mag-enjoy muna kayo. Aalis na ako. Puro kanta lang, walang excitement. Maglaro tayo. Pass the tissue with your mouth. Natalo si Chenwi. Inumin mo na yan. Natalo na naman. Inumin mo na. Inumin mo na. Inumin mo na. Kainin mo yan. Itutuloy pa ba natin? Baka palitan na lang natin. Siyempre, itutuloy natin. Baka palitan natin ang pagkakasunod-sunod. Si Secretary Jiang ang una. Natalo. Natalo na naman ako. Sinadya mo yata, Boss Prospero. Baka kay personal na kalihim diyang talaga. Halos magdikit-dikit na tingin niya. Parang mga ilaw. Hindi ako magaling sa mga laro, baka kantahan na lang tayo. Sige, pumili na tayo ng kanta. Maganda tong laro, sa bahay na lang natin ituloy. May gagawin ako, sige lang muna. Ihahatid muna namin si Chenwei. Personal na kalihim Jiang. Paano ka uwi? Magtataksi na lang ako. Sage, ayos. Sakay. Si Boss Prospero mismo ang maghahatid. Ang bait naman ng boss sa mga tauhan niya. Pero hindi mo na kailangang mag-abala. Dadaan naman ako. Sakay. Sa ngayon, siguradong kumakalat na ang chismis tungkol sa atin. Mahihirapan na akong magtrabaho nito. Ang trabaho mo ay ako. Anong pakialam ng iba? Hindi mo naiintindihan ang pakikisama sa opisina. Wala namang chismis na mas malala pa sa totoong nangyayari. Si Chenwei, huwag mo nang makihalubilo sa kanya. Bakit? Aso ang zodiac sign niya. Ayoko. Nasa ibang departamento kami, mahirap iwasan. Assistant Ning. Bukas, ilipat mo si Chenwei sa marketing department. Opo, Boss Prospero. Ha? Ang labis naman nito. Inkantada ako, gusto ko lang o hindi, wala nang tama o mali. Ganito rin siya noong una, napasubo ako. 6 taon na. Wala pa rin akong pinagbago, no? Gusto mo ba? Ano na namang gusto mong gawin? Siyempre, parusahan ka. Ano ba talagang gusto mo? Parusahan ka, sabi ko nga. Tapos na ang trabaho ko ngayon, bakit mo ako parurusahan? Parusahan ang iyong pagtataksil. Anong pagtataksil? Nabasag ang labi ko, paano ako papasok bukas? Ganun ka ba takot malaman ng iba ang relasyon natin? Malabo na ang relasyon natin, paano kung malaman ng lahat? Kapag umalis na ako sa pamilya Prospero,
Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kay Xiaoli at Xiaoya? Desisyon ko na. Ipapamana ko ang Grupo Prosperidad. Kay Xiaoli. Bukas. Ipapahayag ko rin ang relasyon natin sa inyo. Huwag. Narinig ko. Madaling makidnap ang mga anak ng mayayaman. Kaya mas mabuting itago na lang ang tunay na pagkatao. Huwag mag-alala, habang nandito ako, ligtas kayo. Pero maliit pa ang mga bata. Hindi mo talaga naisip na manatili sa pamilya Prospero, di ba? Kitang-kita kong mahilig ka sa pera, bakit ayaw mo tanggapin? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ng payak at simpleng buhay. Gusto ko na maging maligaya ang aking mga anak. Kung walang pera, saan ang kalayaan at ligaya? Espesyal ang pinagmulan ng mga anak, may responsibilidad sila. Kalayaan ay nasa puso, hindi sa material na bagay. Gusto mo pa rin umalis sa pamilya Prospero, di ba? Hindi naman ngayon. Kailangan ka rin talaga ng mga bata. Hindi ka pwede umalis. Nasa katawan mo ang pinakamahalaga. Hindi ka papayagang umalis sa akin. Naglalambing ba siya sa akin? Bakit mo bigla sinabi yan? Nahihiya naman ako. Saan man ka pumunta, hahanapin kita. Kaya manatili ka na lang sa tabi ko. Ano to, boss na pag-ibig? Namumula na ang mukha ko. Baka nagkakagusto na rin ako sa kanya? Hindi. Ayaw mo pa rin? Hindi naman ayaw. Punyeta, hindi pa naman panahon ng pag-aalindog ko. Bakit ganito kalakas ang pagnanasa ko sa kanya? Hindi pwede ngayong gabi. Sa ibang araw na lang. Kung mananatili siya rito, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Sa susunod, huwag kang pupunta rito nang walang pahintulot ko. Hindi ba't ikaw ang unang nanukso? Halos kalahati ng damit mo ang natanggal. Paano ang dignidad ko? Umalis ka muna. CJ, huwag mo na akong hanapin sa susunod. Hiling, Si Xiaoya, hindi nagpaalam ng good night kay Mommy kagabi. Sige, uwi ng maaga si mommy ngayon, okay? Okay. Pagod na pagod sa trabaho si Mommy, uminom kang maraming pampalakas. Salamat, Xiaoli. Sige, papasok na si mommy sa trabaho. MMMM. ihahatid ka ni assistant ning sa opisina. Huwag na. Paalam, Mommy. Xiaoya. Kailangan ko ng tulong ninyong dalawa ngayon. Akala ko naman ano, malaking bagay ba yan? Nagalit lang si Mommy, di ba? Daday, ipaspank mo na lang ang puwit mo kay Mommy. Wala bang ibang paraan? Kami muna ang magdedesisyon kung tunay na umiibig ka na kay Mommy. Saka lang kami tutulong. Umiibig sa babaeng yon? Paano ninyo malalaman? Gusto mo bang makasama si Mommy magpakailanman? Magpakailanman. Naman, Daddy. Ang pag-ibig, yun ang magkasama habang buhay. Boss Prospero, may problema ba kayo? Pwede ninyo po akong utusan para gawin ko na lang po. May paraan ba para pahabain ang buhay ng isang tao? May balita ako, sa ibang bansa may bagong teknolohiya. Kukunin ang utak ng tao at ikokonekta sa makina para ang tao ay makamit ang isang uri ng walang hanggang buhay. Ika nga. Hindi na, ako na lang ang hahanap. Bakit po kayo naghahanap ng ganito, boss? Pa ba kay MS Jiang? Gusto po ninyong manatili siya sa tabi ninyo magpakailanman? Boss Prospero, mahina ang katawan ng tao. Hindi tulad nating mga engkantada. Kumukuha tayo ng lakas mula sa kalikasan, araw at buwan. Ang pag-ibig ng tao at engkantada, laging may sakit at tighati. Opo, Nakaka-inlove na ba talaga ako sa isang tao? Aalis na ba kayo? Saan pa kami pupunta? Mahahanap mo rin kami. Daday, uwi kami sa probinsya para dalawin si Lola Lee. Lola Lee? Si Lola Lee Zulian ang nag-alaga at nagpalaki kay Jiang Sinuan. Akala ko ba pumanaw na siya? Pupunta kami sa puntod niya. Tara na, mga anak, alis na tayo. Paalam, Daddy. Mismo kami ha. Daday. Paalam.
Gaano nakatagal silang wala? Mga 2 oras na po. 2 oras pa lang. Noong nagpa-practice ako, ang oras ba noon ay ganito kabagal? Sabi ng tao, isang araw na hindi pagkikita, pa ang 3 taon. Siguro ito ang pakiramdam ng pagkagusto sa isang tao. Ako, ang reyna ng mga engkantada, saan nanggaling ito? Walang kwentang kalungkutan. Pupunta na ako sa opisina. Nagdala sila Oli ng pata at alak para sa'yo. Paborito mo ito noong nabubuhay ka pa. Nung kailangan ko ng pambayad sa eskwela. Pinagkakasya mo lang ang pera, hindi mo ito binibili. Pag nag-crave ka ulit, magparamdam ka sa panaginip ko. Sagot ko lahat. Salamat sa pagbabantay mo, malulusog na ang 2 batang ito. Kumakain at natutulog ng maayos. Lilola, si Oya ang nagpadala ng pera para sa'yo. Gastusin mo ng libre, huwag kang magtipid ha? Lilola, salamat sa pagpapalaki kay nanay. Magiging pamilya ka namin magpakailanman. Nakikita mo ba, Laoli? Maayos na ang buhay ko ngayon. Nakikita niya yan. Bakit ka nandito? Narinig niya lahat ng sinabi mo. Nandito lang siya palagi. Ano nang ibig mong sabihin na nandito siya palagi? May malakas na kapangyarihan si Lizulian. Kahit na wala na siya, naiwan ang bahagi ng kanyang espiritu dito. Isang albularyo nga talaga sila Oli noong nabubuhay pa. Alam kong nakakapanggamot siya, pero akala ko nagpapanggap lang siya. Para lang makasingil ng mas mahal. Marami siyang tinulungan noong nabubuhay pa, kaya malaki ang kanyang kabutihan. Dapat sana'y matagal pa siyang mabuhay. Dahil sa kanya, na-neutralize ang masamang kapalaran mo. Kaya ligtas kang lumaki. Kung nasa pamilya Zuka, bata ka pa lang ay namatay ka na. Kaya dapat matagal pa siyang mabuhay, pero dahil sa pag-aalaga sa akin. Naubos ang kanyang kabutihan kaya maaga siyang namatay. Ako pala talaga ang sanhi ng lahat ng problema. Daday, mali ka. Hindi si Mommy ang problema. Malungkot na si Mommy, bakit mo pa sinasabi yan? Jiang Sinyuan, hindi ito problema, kundi tadhana. Ang tadhana ay hindi utang na loob. Ito ay siklo ng buhay. Dahil pinalaki ka ni Lizulian, kaya tayo nagkakilala. At nagkaroon tayo ni Xiaoli at Xiaoya. Huwag kang magpakonsensya. Malaki ang kabutihang nagawa ni Lizulian. Sapat yun para sa mas magandang buhay niya sa susunod. Susunod na buhay, hindi ko na siya makikita muli sa buhay na ito. Jiang Sinyuan. Swerte mo. Nakakuha ka ng pagmamahal na walang kapalit. Yan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Okay. Dito na. Dito nahulog si Mama sa bundok 6 na taon na ang nakalipas. Nasaktan ba si Mama? Hindi. Nahulog lang siya sa bahay ni Papa. Ay ganun pala yun? Papa, ano ginagawa mo noon sa bahay? Nagme-meditate ako. Nung dumating si Mama, nagme-meditate na kami ng magkasama. Tapos kami ni Xiaoya, yun na yun? Late na, bumaba na tayo sa bundok. Sige na, sige na, sige na. Anong nangyari, Xiaoli? Pumasa ka na sa pagsubok ko. Tutulungan kitang makuha ang puso ni Mama. Ano plano mo? Lumuhod ka. Kapag lasing si Mama, wala siyang laban sa gwapo. Tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Lola Lin, umiinom siya. Timingan mong maayos ha. CJ. May problema ka? Wala. Ngayon ko lang na-realize. Napakaswerte ko pala. Dati, meron akong si Lola Lee. Ngayon, meron akong kayo ni Xiaoya. Ang saya-saya ko talaga. Tumayo ka na. Jiang Sinyuan. Gusto mo bang magpakailanmang kasama sila? Magpakailanman. Paano magiging immortal ang isang tao? Kung gugustuhin mo lang, gagawin kong magpakailanman kang kasama nila. At kasama ko rin. Ayoko. Ano ba ang maganda sa mahabang buhay?
Hindi ba't ang mga tao, lagi ninyong pinagpupursigihan ito? Ngayong may madaling daan na, bakit ayaw mo? Dahil nga maikli ang buhay ng tao. Kaya, mas nagkakaroon ng kahulugan ang lahat. Pag-ibig at pagkamuhi, saya at lungkot, pagbibigay at pagtatamo. Mas nagiging mahalaga ang bawat sandali. Tama nga. Tama nga. Siyempre tama. Kaya dapat kang mag-aral sa mga tao, mabuhay sa kasalukuyan. Ikaw na isang engkantada, bakit wala kang kakakalandian? Ikaw gusto mo ng ganoon? Sino bang ayaw ng malandi? Nitian mo nga ako. Ganito na ba? Kontento ka na? Ito ba'y engkanto? Ito'y biyaya. Kuya, si Daddy at Momay nagngangat-ngat. SA, huwag kang maingay. Lipat kaya tayo ng lugar. Elvenet. Ah. Mukhang naengganyo pa rin si Mommy sa gwapo. Si Aoya, paglaki mo, huwag kang inom ngala. MMAMM. Saglit lang. Hindi ka ba biglang magtatanggal sa akin ulit? Pag ganon ulit, magagalit talaga ako, ha? Ayaw kitang itulak. Gusto kitang protektahan. Ano nang ibig mong sabihin? May panganib ba sa ganito? Ha? Ano to? Yan ang aking bato ng buhay. Ano nang ibig mong sabihin? Paano napunta sa akin ang bato ng buhay mo? Nung nagtalik tayo 6 na taon na ang nakalipas. Bigla na lang itong pumasok sa katawan mo. Kinabukasan, sobrang hina ko ng magising. Hindi ko na mapanatili ang anyong tao. Dahil sa bato ng buhay ko. Kaya mo na iluwal sina Xiaoli at Xiaoya. Kung katawan ng tao lang, hindi kakayanin ng enerhiya ng isang engkantada. Kaya inaalagaan mo lang ako para kunin ang bato ng buhay mo? Dapat naisip ko na to noon pa. Isang gabi lang tayo, di ba? Paano ka magkakagusto sa akin? Kaya pala, Hindi ganoon. Ayaw ko talaga sa mga tao dati. Dahil makasarili sila, madaling magtaksil, mapagkunwari, tuso. Kaming engkantadang siyam na buntot, isa lang ang asawa sa buhay. Kapag nagpagsasama sa buhay hanggang kamatayan, walang pagtataksil. kaya hindi kayang magmahal ang engkantadang siyam na buntot sa tao. Pero kung ikaw kahit na magtaksil ka, maging makasarili, sakim o tuso wala akong pakialam. Ano nang ibig mong sabihin? Gusto kong ipagpalit ang bato ng buhay ko. Sa ano? Sa'yo. Gusto kitang maging asawa ko. Huwag kang lalayo kailanman. Gusto mo ba? Medyo biglaan, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Mahalaga ang bato ng buhay, ibabalik ko sa iyo ngayong gabi. Huwag mo nang ibalik. Hindi pwedeng hindi ibalik. Talagang gusto mong ibalik. Ang ganda mo, parang okay ang relasyon ng tao at engkantada. Nasiyahan ka ba kanina? Sakto lang. Ay, hindi ka pala nasiyahan. Ulitin natin. Wag na, wag na, wag na. Sobrang nasisiyahan ako. Naibalik ko na sa'yo ang bato ng buhay, di ba? Hindi na yan babalik sa katawan ko, no? Mahirap sabihin. Subukan na lang natin ulit para malaman.
Kuya, nahirapan ka bang maghalikan? Mukhang pagod na pagod si Mommy. Mag-ingat kayo sa lugar. Hinalikan ni Daday si Mommy. Pupunta ka pa ba sa opisina? Hindi ka ba natatakot sa chismis? Totoo na nga, anong ikinatatakot ko? Maghahanda muna ako ng saa, tapos ayusin ang meeting minutes. Ito na ang ayos na. Hindi na kailangan. Simula ngayon, ikaw na ang miyembro ng project department. Project Department. Hindi ba yun ang gusto mong pasukan? Ako lang ang nag-assume. At inilipat kita sa tanggapan ng kalihim. Simula ngayon, susuportahan kita sa anumang gusto mong gawin. Ako ang iyong pinakamatibay na sandigan magpakailanman. Salamat. Pupunta na ako sa Project Department para mag-report. Basta siya ay masaya, masaya na rin ako. Ito ba ang pag-ibig? Boss Prospero. Boss, sa opisina ka na lang tumawa? Nakatingin lahat. Ano na naman nangyari kina Boss Prospero at Kalihim Jayang? Sa susunod, mas maaga mo akong paalalahan. MMAMM. Ang laki talaga ng epekto ng pag-ibig, no? Momay, kausapin mo na si Daday bago mawalan siya ng boses. Ano iyon? May problema ba? Gabi na, baka gusto mo na matulog. Tulungan mo silang matulog. Tapos na ako, matutulog na rin. Ganun ba ka busy? Bakit ba gustong-gusto ng mga tao ang magtrabaho? Hoy, hoy, hoy. Ano to? Hindi pa ako tapos. Hoy, Kuya, umalis na sina Mommy at Daday. Pwede bang matulog ng konting lete ngayon? Hindi pwede. Ano ang mas importante, trabaho mo o ako? parehong importante. Paano mo mapapatunayan yan? Kulang pa yan. Kalihim Jiyang. Kalihim Jiyang, totoo bang kayo na ni Boss Prospero? Anong klaseng panggagamit ang ginawa mo? Ilang buwan lang, nahuli mo na si Boss Prospero. Seryoso ba si Boss Prospero sa'yo? Kailan kayo ikakasal? Kung ako ang nakahuli kay Boss Prospero, ay naku, ang ganda ng kinabukasan ko. Ang ganda-ganda ng lagay ni Boss Prospero. Naku, nahimatay si Kalihim Jiyang. Aray, Tumabi kayong lahat. Kalihim Jiyang. Kalihim Jiyang, okay ka lang ba? Doktor, ano ba talaga ang nangyari? Maaming organo ang biglang bumibigay. Pero mabilis ang paglala ng kanyang kondisyon. Kung ganito pa rin, hindi siya abot ng 3 buwan. Paano pwedeng mangyari yon? Ganitong karamdaman, hindi ko pa nakikita. Alagaan mo siyang mabuti. Pag-aralan pa namin ito. Hindi malaman ang sanhi. Maghanda ng sasakyan ngayon din. Iuwi ko siya sa tribo. Bilisan pa, Opo, Panginoon. Jensen Yuan. Hindi kita papayagang may masamang mangyari sa'yo. Panginoon, ibig sabihin ba ninyo, ang inyong bato ng buhay ay nasa katawan nitong babaeng tao? Sa loob ng 6 na taon, ang bato ng buhay ng Panginoon ay puno ng kapangyarihan ng mga engkantada. Hindi kayang tanggapin ng katawan ng tao ang ganito. Kung kukunin ko ngayon ang aking bato ng buhay, mamamatay siya agad. Si matandang Sulang ang makakatulong. Pero dahil sa nangyari kay Sumir, may hinanakit si matandang Su. Baka hindi niya tulungan ang isang tao. Matandang Su. Pakitignan mo siya. Nagbitiw na ako bilang matanda ng tribo. Matandang Su, kung ililigtas mo siya. Ibibigay ko ang lahat ng aking 5 taon na kapangyarihan. Kay Sumir. Sage. Panginoon, tao lang siya. Kailangan ba talagang iligtas? Siya ang aking magiging kasama sa buhay. Meron pa,
Pero ang kapalit ay ikaw. Ano ang dapat kong gawin? Ang paraan ng pagpapalit ng dugo. Pagpapalit ng dugo. Tama. Ang bato ng buhay ay sinipsip ang kanyang lakas. Kapag pinalitan mo ang kanyang dugo, ang bato ng buhay ay gagana. Ngunit mawawala lahat ng kapangyarihan mo. Maaring mawalan ka ng isip. At maging ordinaryong halo. Boss Prospero, kayo ang rina ng mga engkantada. Nasa inyo ang kinabukasan ng aming lahi. Para sa mga engkantada, napakaikli ng buhay ng tao. Ang pag-aaksaya ng iyong kapangyarihan. Hindi yan sulit. Pumapayag ako. Gising ka na. Nasa tahanan ka ng mga engkantada. Bigla ka na lang hinimatay. Hindi ma-diagnose ng ospital. Kaya dinala kita rito. Malakas naman ako palagi. Baka low blood sugar lang yon. Hindi naman kailangang mag-abala pa para sa ganoong bagay. Nandito ka na rin. Samahan mo ako sa pagtingin sa buwan. Mas malaki at mas maganda talaga ang buwan dito kaysa sa ibang lugar. Jiang Xinyuan, naaalala mo pa ba? Tinanong kita noon. Kung gusto mong maging aking kapareha sa buhay. Naaalala ko. Ang sagot ko ay hindi. Sinabi mo. Isang beses lang nagmamahal ang isang engkantada. Ngunit ako ay tao. Hindi kita masasamahan habang buhay. Hindi yan para sa'yo. Sakto. Naiisip ko rin na hindi yon mabuting desisyon. Ang pumili ng isang tao bilang kapareha. Mabuti naman. Pero kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang ama ni Xiaoli at Xiaoya. Kung sakaling mamatay ako balang araw, Hindi ka mamamatay. lahat ng tao ay mamamatay. Pero okay lang basta tandaan mo ako. Sa buhay ko, naging ex ko ang isang engkantada na may siyam na buntot. Sulit na ang buhay ko. Siyempre, kahit makalimutan ko ang lahat. Ikaw pa rin ang maaalala ko. Pero sana ikaw ang makalimot sa akin. Rina, pag-isipan niyo muna. Talaga bang ganito? Kunin ang dugo ko. Ang lahi natin ay kailangan kayo. Desidido na ako. Aayusin ko ang lahat para sa tribo. Ito ang 1,000 taong lakas na ipinangako ko sa'yo. Ibigay mo ito kay Sumer. Malapit na siyang maging ganap na tao. Salamat, Rina. Naawa ako sa sarili ko. Paalam na, Jiang Xinyuan. Parang ang haba ng napanaginipan ko. May lalaki sa panaginip. Pero hindi ko na maalala kung sino. Momay. Xiaoya, Xiaoli. Momay. May lagnat ka kanina. Buti na lang may gamot tayo dito. Okay ka na ngayon, bumaba na ang lagnat. Ah, lagnat pala. Kaya pala parang nangarap ako ng gising. Okay na ako, mga anak. Gutom na ba kayo? Lutuan ko kayo ng pagkain. Hindi kami gutom, Mommy. Parang bisog na bisog sa Xiaoya sa loob. Ang lakas ng pakiramdam ko. Mabuti naman. MS Jiang, maligayang pagbati. Bagong membro ka na ng Grupo Prosperidad. Bukas na ang unang araw mo sa trabaho. Wow, salamat. Pero parang pamilyar ka. Mukha kitang kilala. Nagkita na ba tayo dati? Hindi yata. Ngayon lang tayo unang nagkita. Tara na. Pamilyar ang lugar na ito, parang napuntahan ko na. Ano ang kailangan mo? Wala lang, naglilibot-libot lang ako. Opisina ng presidente ito. Huwag kang basta-basta lalapit. Ano po ang pangalan ng presidente ninyo?
Ang apelido ng presidente ay Zhao. Huwag itanong ang pangalan. Hindi ba't uwi na ako? Bakit napunta ako rito? Tatay, tingnan mo ang aking manok, ang taba-taba, di ba? Jiang si Oya, ilang beses ko na ba sinabi sa iyo? Huwag mong ilalabas ang iyong mga tainga at buntot. Jiang Xinyuan, ito ang iyong tahanan. Maaaring gawin ang anumang gusto mo rito. Nabuhay ba ako rito noon? MS Jiang. MS Jiang. Sagipin mo naman ang amo ko. Sinasabi mo bang ang taong iyon ay si Xinyuan? Siya ang siyam na buntot na engkantada. At siya rin ang ama ni Sia Oli at Sia Oya. Upang iligtas ako, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Hindi lang kapangyarihan, pati na ang kanyang katalinuhan. Pinawi ng amo ang alaala ng maraming tao. Kasama na kayo at 2 bata, kaya hindi ninyo siya maalala. Ayaw niya ng pasanin para sa inyo. Pero kung walang tutulong, mananatili siyang tulog magpakailanman. Hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nasaan siya ngayon? MS Jiang, naalala mo na lahat? Hindi. Ngunit kapag naririnig ko ang kanyang pangalan, sumasakit ang puso ko. Sa palagay ko, mahal na mahal ko siya. Sige. Dadalhin ko kayo sa kanya ngayon din kung maaari. Pwedeng isama natin ang 2 bata? Kung siya nga ang kanilang ama, syempre dapat silang sumama. Sige. Buntod na pinili ni Boss Prospero para sa kanya. Sabi niya, dito kayo unang nagkakilala. Dito. Naalala ko na. Momay, pamilyar ang amoy dito kay Xiaoya. Kakaiba, hindi na maalala ni Xiaoya. Kaninong amoy ba ito? Ito si Boss Prospero. Gobernador Zhao, paano ko siya magigising? Hindi ko alam kung may makakagising sa kanya. Ikaw lang ang maaaring makagawa noon, Miss Jiang. Sia Oli, Sia Oya. Ito ang tatay ninyo. Tawagin ninyo siya. Daday, ikaw ba ang aming daddy? Ako si Xiaoya. Daday, gising na. Dade, naalala ko pa. Hindi ka ba nangako na palagi mo kaming ingatan? Miss Jiang, ipainom mo ito kay Boss Prospero. Nakapaloob dito ang kanyang 1,000 taong kapangyarihan. Ito ay para sana sa aking apo, si Mier. Napakahalaga ni Boss Prospero sa aming lahi. Kung siya'y magigising, mababayaan ko na ang kasalanan ni Mier. Salamat, Elder Su. Xinyuan, sa wakas bumalik ka na. Ang perlas ay makakatulong lang sa anyo niya. Ngunit hindi makakapagpabalik ng kanyang malay. Gobernador Zhao, may iba pa bang paraan para magising siya? Gagawin ko ang lahat. Sa ngayon, isa na lang ang paan, ang pagsasama sa buhay. Iyon ay ang pagpapakasal sa inyong mga tao. Miss Jiang, handa na ang lahat. Ang seremonya ay mamayang hating gabi. Kapag tao at engkantada ang magpakasal, darating ang parusa ng langit. Ikaw ay mawawalan ng kaluluwa. Miss Jiang, sigurado ka na ba? Para sa akin, handa siyang mawala ng libu-libong taong kapangyarihan. Ang aking maliit na buhay, anong halaga nito? Salamat, Miss Jiang. Hahanda na ako. Sia Oli, Sia Oya, huwag kayong umiyak. Makinig kayo, Sia Oli, ikaw ang kuya. Ikaw ang mag-aalaga sa kapatid mong babae. Kahit wala na ang daddy at mommy ninyo sa hinaharap. Dapat laging magtanggol kayo sa isa't isa, naiintindihan ninyo. Opo, naintindihan namin. Mabait na Sia Oya, ikaw ay may 9 na buntot mula pa sa pagsilang. Inaasam ng daddy na maging makapangyarihang engkantada. Na magiging protektor ng buong angkan ng mga engkantada. Kaya mo ba iyon? Kaya ko po, Daddy. Mahal kayo ng daddy, mahal kayo ng mommy. Ano man ang mangyari, dapat kayong maging matatag at mabuhay ng buong tapang.
Oas na. Sheng Yuan, ikakasal na kita. Saksi ang langit at lupa, magsasama tayo sa buhay. Ang sandaling ito ay napakahalaga. Isinusumpa namin ang pagmamahalan naming mag-asawa. Ay tulad ng bundok at dagat, magkasama habang buhay. Dumating na ang parusa ng langit. Bonso, huwag kang lalapit. Ang kapal ng kidlat. Masisira ang mukha nila. Alam mo, hindi ako nagkakagusto sa pangit na lalaki. Ang pag-ibig ng tao at engkantada ay hindi nagtatagumpay. MS Jiang. Huwag kang lalapit. Kasalan ko ngayon, bakit kayo umiyak? Kidlat lang yan, tapos na ang lahat. Bumalik na ang amo. Momay. Daddy. Daddy. Momay. Bumalik na ako. Sheng Yuan, natakot ako ng gusto sa'yo. Hindi ba pwedeng 1 minuto ka lang maaga? Ingat kayo ha. Sige po. Heto para sa iyo. Gusto ko ito. Akala ko ba pumunta ka sa opisina? Ang bilis mo namang bumalik. 3 oras na tayong magkahiwalay, di ba? Siyempre, mabilis akong bumalik. Boss Prospero, naging sobrang clingy mo na. Mas gusto ko pa yung dati mong ugali, yung matigas ang ulo. Kahit anong gusto mo, meron ako. Gusto mo bang subukan ngayon? Yung matigas ang ulo na bersyon. Hindi na ako tao o engkantada. Hindi na ako makakapag-practice. Pero mabubuhay ako ng napakatagal. Kapag nagpagsasama sa buhay, maghahati sila sa haba ng buhay. Magkakasabay na tayong mamamatay. Bumalik ang kapangyarihan mo, pero wala ka ng bato ng buhay. Hindi ka na magiging Diyos kailanman. Tulad ng sinabi mo, may asawa't anak na ako. Sino pa ang mag-isip na maging Diyos? Kung gusto mo, sa kama na lang tayo. Ano yan? Ano nangyayari? Hindi kaya? Boss Prospero, sinungaling ka. Sabi mo, bihira magkaanak ang siyang nabundot na engkantada. Pero ako isang kabal. Ayoko na. Kuya, magkakaroon tayo ng bagong kapatid na lalaki. O baka naman babae. O baka naman dalawa pa. Pwede ring maliit na kapatid na babae o pwedeng pareho.